Sa mga OFW na nagrereklamo tungkol sa kanilang balikbayan box na hindi dumarating sa kanilang pamilya at hanggang ngayon ay parami pa rin ng parami ang mga nabibiktima ng ganito. Kaya sinubukan ng ilapit ito sa Senado ng mga grupo ng mga OFW advocate para maimbestigahan ito. Ngunit isa lang ang sumagot na senador. Sa tagal ng problema ito ng mga OFW tungkol sa kanilang balikbayan box na hanggang ngayon ay hindi pa rin natatapos, napapanahon na rin na dapat mapansin na rin ito ng Senado at dapat gumawa sila ng batas tungkol dito para hindi na muling mangyari ang mga ganito na hindi nakakarating sa pamilya ng mga OFW ang mga balikbayan box na pinapadala nila dahil dugot pawis ang puhunan nila bago yan mapuno. Dahil sila naman ang paulit-ulit na nagsasabi na ang mga OFW ang may pinakamalaking ambag sa ekonomiya ng Pilipinas. Pero bakit hindi sila gumagawa ng batas tungkol sa mga balikbayan box ng mga OFW na madalas ay inaabandona ng mga kumpanya na pinapadalhan nila? Nanawagan ng mga overseas Filipino workers sa Senado na imbestigahan na rin sana nila ang pagkawala ng mga balikbayan boxes ng ilang OFW. Ay sa isang grupo, marami na silang natatanggap na reklamo patungkol sa problema na hanggang ngayon hindi pa rin nasusolusyonan. Narito ang report ni Cherry Light. Halos hindi na mabilang ang mga dokumento at hawak na reklamo ng isang grupo ng mga overseas Filipino workers dahil sa patuloy na nawawala ang mga balikbayan boxes ng mga manggagawang Pilipino abroad. Gaya ni Ruchi, kung saan-saan na daw siya itinuturo para matukoy ang nawawala niyang balikbayan boxes. Sinabi rin ni Ruchi na pumunta na rin siya sa kanilang forwarder at itinuro ang Bureau of Customs hanggang makarating na rin siya sa Manila International Container Terminal o MICT. Pero bigo pa rin na makuha ang kanilang balikbayan boxes. Nag-aalala na rin ito na baka mauwi na rin sa auction kung tuluyan na daw siyang mabigo na makuha ang kanilang balikbayan boxes. If ever na i-auction yan, hindi pa rin namin ngayon maano. So, sira na lahat ang laman ng mga boxes namin. Kasi may 2 taon na sa amin, 1 taon na yung mga box nila, hindi pa rin na-deliver. Hindi nakita kung nasaan, itaga-4 na box sa isang tao. Ganon kadami yung mga balikbayan box na nawawala. Paliwanag ni Jeffrey, ang chairman ng OFW Assistance Advocates, buwan ng Pebrero pa lang ng taong kasalukuyan ay 5 senador na ang nabigyan niya ng sulat para magsagawa ng pagdinig kaugnay sa hinaing ng libo-libong mga OFW na nawawala ng balikbayan boxes. So tayo pa ulit-ulit pa rin na nagpunta. Ang ginawa ko na naman ulit, ito, April 1. 5 senador na bigyan sana kami ng, maalalayan kami ng mga senador na to para sa gagawing hearing sa balikbayan boxes. Until now, wala pa rin nangyari. Sa mga ipinadalang sulat, tanging si Senator Lito Lapid lamang ang naglabas ng resolution noong buwan ng Marso para imbestigahan ito. Sa inihaing Senate Resolution No. 950, hiniling ni Lapid sa Senate leadership na agad aksyonan ang nasabing problema dahil mahalaga umanong mabigyan ng leksyon at parusa mga delinkwenteng at manggagantyong cargo, foreign at local forwarders. Giit ni Lapid, dapat anyang mabigyan ng kagyat na solusyon ang hinaing ng mga OFW sa pamamagitan ng malilikhang batas at matiyak na hindi na ito mauulit pa sa susunod na panahon. Ikinadismaya ni Lapid ang ganitong estilo ng mga cargo forwarding company sa abroad at sa Pilipinas dahil inaabot ng ilang buwan hanggang 2 taon bago ma-deliver ang mga balikbayan box. Pero ayon sa grupo, kahit naglabas na ng resolution ay patuloy pa rin ang natatanggap na reklamo sa nawawalang balikbayan boxes ng mga OFW. Bakit pagkaibang issue, ang bilis ninyo maglabas ng resolusyon, ang bilis nyo magkakaroon ng investigasyon? Bakit sa aming mga OFW, ito, tingnan nyo kung gaano kakapal yung mga evidence namin. Isama mo pa to, yung para sa kanya, isama mo pa yan. Gaano kakapal na ebidensya ng mga OFW balikbayan? So, ang nangyayari sa inyo ngayon ay katulad sa common na nangyayari noon nang hindi pa si Tatay Digong ang umupo as presidente. Para kayong bola, ping-pong.
Sinabi naman ni Attorney Roy Señeres, kung wala pa ring aksyon ang Senado, ay maaari namang direktang ireklamo ang cargo companies dahil sa mga nawawalang balikbayan boxes ng mga OFW. May nakikita po tayo dito na criminal liability. Criminal liability on the part of the forwarders o yung cargo companies na punishable to under the revised penal code. Nakikita po natin dito, meron po ditong deceit or fraud, meron ditong malice. Sinabi din ni Señeres na handang tumulong ang kanyang tanggapan para sa mga OFW na nawawala ng balikbayan boxes. Yung initial step po dito is yung paghain ng complaint affidavit nila. Gagawin pong formal yung mga sumbong nila, yung mga sinulat po nila dito. So, yung affidavit po nila mismo ang kailangan maging mas formal. Tutulong po tayo dyan at ma-organize yan. Para sa akin, ang magandang gawin dito ay dapat lahat ng mabalikbayan box ng mga OFW ay insured. Just in case man na hindi ito dumating sa kanilang pamilya, ay dapat bayaran ito ng kumpanya kung ilan man or magkano ang laman ng balikbayan box. Kung tumanggi man silang bayaran ito, ay dapat tanggalan sila ng lisensya at huwag nang payagang makapag-operate para hindi na makapangbiktima pa ng ibang mga OFW na nagpaplano na magpadala ng mga balikbayan box sa Pilipinas. Binalaan ng Bureau of Customs ang mga OFW laban sa 16 na kumpanya na di umano'y nag-aabandona ng mga balikbayan box na kanilang ipinapadala. Ayon sa pamunuan ng BOC, inireklamo ang mga kumpanyang ito dahil sa pag-iwan ng mga balikbayan box at may mga derogatory records. Tinukoy ng BOC ang mga sumusunod na foreign forwarding firm na Kabayan Island Express Cargo, Allwin Cargo, Manila Cargo, Mediacom Express Cargo, Pinoy Network Cargo, GM Multi-Services Cargo, Cell Air Cargo at Skyfreight and CMS General Services. Ang local forwarding firms naman ay ang mga sumusunod: FBV Forwarders and Logistics, Cargo Flex Haulers, Ren's World Freight Logistics, CMG International Movers, Etmar International Logistics, KC Door-to-Door Delivery Services at FGTI Forwarding Services. Una rito, sinabi ni Acting Customs Deputy Commissioner for Internal Administration Michael Fermin na nagsampa sila ng 11 kaso laban sa 10 forwarding firms dahil hindi sila nakapag-deliver ng balikbayan boxes.